Abay dito. Ngit-ngit pa nga. Yes, sir. Right. Door closer, overhead, brand new. Yan, yung mga available ni guys. May instruction guide. Uy, GMT brand. May mga gamit dito guys. Ara yan, door closer guys. Mura po Ryobi. GMT guys, baka naman Liberta 3 door ang bundak na. Sige sir, lagi lang bundak na guys, bundak na guys. Pak Allen rings Areo. Sakto na siya dali guys. Dito. Ay, ito lang sa kanya do. Arm. Ano yun ako si mga Carlo? Carl sa kasit. Oh, sa kasit siya. Di ba mo itong gilis na to? Para ito na bearing, no? Baga, di ka makapalit o dili ka mapalit sa kasit. Nag-check ka na ba? Dili siya ibutang. Anak mo siya dito. Muna sila along. Siya. So yan guys, magtanggal na tayo ng door guys. Meron niyang Allen rings, tananggalin ng Allen rings yan, parang number 3 na Allen rings. Tanggalin natin yung lock and then matatanggal na yung mismong door and then bakit lang guys, gamitin niyo na suction cup. Kailangan ng 3 tao, 2 to 3 tao guys para safety ang door, hindi mabasag kasi mabigat guys. And then makapal yung mismong door. And dito guys is tatanggalin na natin yung lumang ano niya guys, door closer o yung concealed door closer na nasa ibabaw guys. Meron niyang takip guys or naka-cover na aluminum. Ang tawag diyan is yung tawag niyan is split type din. Basta may tamay yan siya guys, may cover siya na aluminum sa taas. Tanggalin natin yung mismong cover using ang ating mahiwagang tawag niyan screw. Ayan, tatanggalin natin guys. Ayan, medyo mahirap yan guys kasi naka double door to siya guys, at ang isang door is di matatanggal kasi naka lockdown na wala na yung susi or di na lang nakita yung susi. Kasi natanggalan natin yung mismong door. Ayan, so medyo nahirapan tayo guys dyan guys kasi parang matigas na yung guys, yung kanyang mismong cover, and then mahirap natin hugutin yung mismong door closer sa loob. Ayan guys, kailangan lang natin na maiging pag-iingat guys kasi mabigat din yan. Natanggal natin door closer guys and then ilagay natin ng bago guys. Tinesting natin guys. Dapat pala guys yung gagamitin natin ng door closer guys is dapat pareho guys. Ayan, kinumpare ko na guys. Ayan. Ayan, ang ibang brand nito guys, indoor, at saka nabili namin is tawag niyan is GMT na door closer. So ayan guys, kinabit na natin yung bagong door closer guys. Ayan, so medyo may difference lang yung sukat nila guys, pero goods naman, nagawa natin ng paraan. So iniban na natin yung bracket ng kanyang bagong door closer. Ayan guys, ayan, iba yung door bracket niya guys. So ang gawin natin guys is kakatingin natin yan. So ayan guys, and ito yung bagong bracket niya, itong gagamitin natin sa bagong bracket ng ating bagong door closer kasi iba yung sukat nila guys. Ayan, tatanggalin natin yung luma na yan guys. Ayan, palitan natin yan ng bagong bracket. So ito naman guys, sa door mismo guys, isatanggal natin yung lumang arm niya. So papalitan natin ng bago guys. Set yan siya guys, pati yung sa loob niya guys, yung parang may bakal na pa-L, set kasi yan siya. So yan yung lumang arm niya guys, at ito yung bagong arm. So ang sa arm na bago is
Kailangan linisan natin at tanggalin natin yung mga screw at i-rescrew natin siya guys o i-rivets. So patibayan natin guys kasi parang gumagalaw na tong mismong arm niya guys. Naglilikha na siya ng tunog sa door at wala na siyang control. Ito yung main issue ng door na to guys, is hindi na siya nagmo-control and malakas na yung pagsisarado niya guys. So hindi na siya smooth ang pagsarado niya. So nakita nyo sa opening ng video natin, so ganun yung issue ng door na to guys. At lumagotok siya guys pag isisarado guys. So kailangan linisin para maintain natin ang problema. If pwede pa ba to or palitan na. So tingnan lang natin guys. So ayan guys, natanggal na natin. Ito yung sa loob niya guys, oh. Ayan, so nakapasok lang tong interlocker sa ilalim at merong cladding. Ayan, pinalitan na natin guys mismo guys kasi hindi na talaga maganda yung luma niyang arm. So ayan, iniribits lang natin guys ng bago. Ayan, niribits na natin tsaka ini-screw. May screw yan siya guys. Ayan, yung malalaki screw yan tsaka alalay na din yung rivets guys sa loob para matibay guys, at niribits ko na rin sa gilid-gilid para hawak na hawak at hindi gagalaw itong mismong arm kasi dito yung pwersa, kukuha ng pwersa yung door pag binuksan at isinerado. Kailangan matibay talaga yan guys. At ito na yung bagong arm niya guys na kinabit natin. Ayan, GMT baka naman. So ayan, i-align nyo lang guys. Nag-iwan ako ng marka dyan sa dati niyang settings para hindi tayo mahirapan sa pag-align guys. So try and error yan guys. Pag matesting natin yan, testing natin ikabit. Pag hindi align, tanggalin na naman natin ulit at i-realign. So may guide lang tayo guys para mapadali ang trabaho. Nilagyan natin ng lumang marka sa dating setting. So yan guys, ito yung finished product guys. Kabitan natin yung mismong door. Ayan na guys, oh. Yan, kabitan natin yung mismong door guys. Yan, nagkakabit na kami dyan guys. Kinabitan namin yung mismong door sa dati niyang pwesto. So ganun pa rin guys, may pivot yan sa ilalim, ipatong nyo lang guys. After nyo ipatong guys, ayan, i-align nyo lang, dapat may spatter sa taas para alam nila kung saan banda itutulak yung door. So kailangan guys, pantay na pantay yung door at dapat sumakto siya sa mismong door closer sa ibabaw para kapit na kapit at safety. Pagkatapos nyan guys, is kabitan nyo lang ng mismong lock sa loob. So yan guys, na okay na yung door natin and then yan, okay na yung opening at closing niya. Sana nakatuloy yung video guys. And then PM kayo guys sa akin guys kung may papa-repair kayo ng mga glass door or aluminum door. Basta related sa mga glass guys, is kaya natin yang gawin and i-repair guys. So PM me guys. And then sana nakatuloy yung video, and then don't forget to like, share and subscribe, hit the notification bell, and see you in my next video. Peace guys.